Kumikinang ang dagat sa ilalim ng bilog na buwan, parang kumot na pilak na tinatahi ng alon. Sa layong halos hindi abot ng mata, lumulutang ang isang payat na bangkang kahoy, umaalon, humihina kasabay ng dagat. Nasa unahan si Owel, nakaupo sa bangkito, hawak-hawak ang lumang latigo na balot ng asin at pawis. Sa gilid, parang anino, nakasabit ang itak na walang kinang, ngunit may bahid ng matandang dugo. Hindi siya nandito para lang manghuli ng isda. May hinahanap siya o baka may hinihintay. Sa likuran, nakasandal si Uno, payat at tila laging handa sa biro, habang hawak ang sagwan. Si Dos, matipuno at mabigat ang galaw, abala sa pag-aayos ng lambat. Sa pagitan ng tatlo, kakaibang katahimikan ang bumabalot sa kanila, hindi yung karaniwang katahimikan ng dagat, kundi yung nakakapangilabot, yung tipong parang may nakikinig. Napansin niyo ba, basag ni Owel sa katahimikan? Tahimik lang, pare, sagot ni Uno, sinusubukang gawing magaan ang tono. Magandang palatandaan yan. Hindi lahat ng tahimik, maganda, tugon ni Owel, malamig ang boses. Si Dos, biglang tumigil sa ginagawa. Wala kahit anong ibon. Wala ring tunog ng isda sa ilalim. Para bang iniiwasan tayo. Tumango si Owel, pinakikiramdaman ang hangin. May kakaibang alat, may halong amoy na hindi pangkaraniwan, parang bakal na bagong hinugot sa apoy. Naramdaman niyang humihigpit ang hawak niya sa latigo. Kung alam niyo lang kung bakit ako bumalik, bulong niya, halos siya lang ang nakaririnig. Para makita ulit ang gwapo kong mukha, pang-aasar ni Uno. Hindi ngumiti si Owel. Para tapusin ang hindi natapos. Para hanapin ang mga nilalang na pumatay sa tatay ko. Hindi nakasagot ang dalawa. Alam nilang hindi biro ang mga salitang binitawan niya. Biglang humaplos ang malamig na hangin at kasabay nito, tumigil ang mga alon. Ang dagat, na kanina'y kumikilos, ngayon ay parang salamin, payapa pero nakakatakot. May umalinggaw na tunog mula sa kailaliman, mahaba, mababa, at parang buntong hininga ng isang dambuhalang hayop. Kumirot ang batok ni Owel, kilala niya ang tunog na yon. Bitawan ng lambat, utos niya. Pero huli na. May mahigpit na hila mula sa ilalim. Kumadyot ang bangka, muntik nang tumagilid. Sabay-sabay silang kumapit, at sa ibabaw ng tubig, unti-unting sumulpot ang isang anyo. Una, mga hibla ng mahabang buhok, itim na kumikislap sa ilaw ng buwan. Sumunod, balat na maputla na parang nilubog sa yelo. Hinila ng alon at lambat ang katawan pataas, mabigat, humihinga tao ba ito? Nang mailapag nila sa bangka, tumambad ang isang babae, hubot-hubad, balat na basang-basa ng alat at dugo, nakapikit pero gumagalaw ang dibdib sa mabigat na paghinga. Maganda siya, bulong ni Uno, parang bata na nakakita ng laruan. Maganda ang apoy bago ka masunog, sagot ni Dos, hindi inaalis ang tingin. Hindi kumibo si Owel. Ang balat ng babae ay may init na parang nilalagnat, at ang paligid niya ay tila lumulubog sa ibang uri ng katahimikan. Hawak pa rin niya ang latigo, nakahanda. Dahan-dahang iminulat ng babae ang mga mata niya. Sa unang tingin, parang mata lang ng isang takot na nilalang, pero habang tumatagal, may kakaibang lalim, parang may mga aninong gumagalaw sa loob ng kanyang mga balintataw. Tulungan niyo ako, bulong niya, paos at halos pumutol sa hangin. Bago sila makasagot, may umalon sa malayo, malaking anino sa ilalim ng tubig, paikot-ikot, papalapit. Naramdaman ng tatlo ang bahagyang pag-uga ng bangka, at ang katahimikan ng dagat ay napalitan ng mabagal, mabigat na hampas ng tubig. May sumusunod sa kanya, sabi ni Owel, mababa ang boses. At hindi yon tao. Nagkatinginan sina Uno at Dos. Sa kanilang mga mata, may halong takot at hindi maipaliwanag na kuryosidad. Sa ilalim ng buwan, habang pumapalibot ang alon na parang nag-aabang ng susunod na galaw, isang bagay ang malinaw kay Owel, ang gabing ito ay hindi na tungkol sa huli ng isda. Ito ay tungkol sa kung sino o ano ang nahuli nila. Tahimik ang bangka, pero hindi iyon katahimikan ng kapayapaan. Isa yung katahimikang parang may humihinga sa ilalim ng tubig, nakikinig sa bawat galaw nila. Nakahandusay pa rin ang babae sa sahig, ang basang buhok niya ay kumakapit sa kahoy, parang mga hiblang gustong kumawala. Ang balat niya ay kumikislap sa liwanag ng buwan, ngunit may halong kulay abo na parang binura ang buhay. Sa bawat patak ng tubig mula sa katawan niya, naririnig ni Owel ang marahang tok-tok-tok,
parang mabagal na orasan na nagbibilang pabalik. Dalhin na natin siya sa pampang, bulong ni Uno, na para bang takot na mas malakas pa sa dagat ang boses niya. Baka wala ng oras. Kung tao siya, malamig na tugon ni Owel. Hindi siya tumitingin kay Uno, nakatutok ang mata sa dilim ng tubig. Kita mo naman, humihinga, sabat ni Dos, ngunit ang pagkakahawak niya sa itak ay mahigpit. Kung hindi siya tao, bakit humihingi ng tulong? Hindi sumagot si Owel. Mula sa mga bituka ng dagat, dumaloy ang amoy, hindi simpleng amoy alat, kundi halong bakal at nabubulok na karne. Kumirot ang sikmura niya. Minsan na niyang naamoy iyon, noong araw na natagpuan nila ang kanyang ama sa pampang. Marahan niyang pinaikot sa kamay ang latigo, isang ritual na otomatikong ginagawa ng katawan niya kapag may panganib. Hindi ito simpleng sandata, ito ang huling pamana sa kanya ng ama, at sa lahat ng laban niya laban sa mga nilalang ng dilim, ito ang laging nasa kanyang kamay. Isang matinding hampas mula sa ilalim ang yumanig sa bangka. Kumalabog ang mga sagwan at muntik nang madapa si Uno. May sumusunod sa atin, sigaw nito. Kanina ko pa alam, sagot ni Owel, hindi man lang kumurap. Kaya walang aalis sa bangka. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag, may dumaan na anino, mahaba, matipuno, parang dambuhalang pating na may galamay. Umiikot ito, dahan-dahan, parang nang-uuyam. Sa bawat ikot, mas lumalapit, mas lumalalim ang ugong sa ilalim ng tubig. Napamura si Dos at hinigpitan ang hawak sa itak. Kung lalapit yan, babanatan ko. Biglang kumilos ang babae. Mahina pero malinaw. Namilog ang kanyang mga mata, naghanap ng hindi maipaliwanag na direksyon, at may tinig na halos hindi marinig sa hangin. Hindi kayo ligtas dito. Pagkatapos, pumikit siyang muli, parang wala ng lakas magsalita. Lalong dumilim ang dagat ng tuluyang matabunan ng ulap ang buwan. Ang alon, na kanina'y payapa, ngayon ay kumikilos na parang may mabigat na gumagalaw sa kailaliman. Si Owel, sa kabila ng takot na gumagapang sa kanyang batok, ay nakaramdam ng mas matindi pang kaba, isang uri ng pagkilala sa babaeng ito na hindi niya maipaliwanag. Uno, ihanda ang sagwan. Dos, huwag mong ibababa ang itak, utos niya, mababa at matalim ang tono. Kapag umakyat yan, huwag nang mag-atubili. Isang kamay ang sumulpot mula sa gilid ng bangka, payat ngunit may matutulis na kuko na kumikislap sa liwanag ng kidlat. Mabilis ang reaksyon ni Owel. Isang hampas ng latigo at tumalsik ang kamay pabalik sa dagat. Ang hampas ay may tunog na parang pagputok ng balat sa init. Hindi pa sila nakakahinga ng isa pang kamay ang lumitaw sa kabilang gilid. At isa pa. At isa pa. Hindi lang isa, bulong ni Owel. Marami sila. Napatitig sina Uno at Dos sa kanya. Ang pawi sa kanilang noo ay hindi dahil sa init, kundi dahil alam nilang hindi basta-bastang laban ang papalapit. Ang mga anino sa ilalim ay mas marami na, umiikot ng mas mabilis, parang mga buitre sa ibabaw ng bangkay. Habang pinagmamasdan ni Owel ang babae, may mabigat na tanong na gumugulo sa kanya, kung siya nga ang hinahabol ng mga halimaw na ito, bakit nakatingin siya sa akin kanina na parang ako lang ang makakapagligtas sa kanya? Muling yumanig ang bangka, mas malakas ngayon. May sumubok umakyat ngunit tinamaan ito ni Dos, at bumalik sa tubig na may kasamang hiyaw na hindi tao. Sa di kalayuan, may isa pang anyo na umaaligid, mas malaki, mas mabagal, at tila naghihintay. Pinapagalaw tayo para lumabas siya, sabi ni Owel, tinitingnan ang babae. Hindi tayo ang pakay nila. Nabingi sila sa katahimikan na sumunod, katahimikan na hindi natural. Kahit ang mga huni ng gabi, ang mga kuliglig, at ang hampas ng alon ay nawala. Sa katahimikan, narinig ni Owel ang mahinang tibok ng puso ng babae. Mabagal. Mabigat. Para bang nakikisabay sa pulso ng dagat mismo. Isang alon ang humampas, at sa pagtaas ng bangka, nakita niya sa malayo ang isang pares ng mga mata, mapupula, lumulutang sa ibabaw ng tubig, at nakatitig diretsyo sa kanila. Hindi na mahalaga kung tao ba o hindi ang babaeng ito. Ang totoo, dala niya ang panganib, at dala rin niya ang simula ng isang laban na matagal nang hinihintay ni Owel. Isang matinis na hampas ng alon ang yumanig sa bangka. Napayakap si Uno sa sagwan, habang si Dos ay halos mabuwal sa pagkilos para depensahan ang gilid ng bangka. Sa gitna ng kaguluhan,
ang mga mata ni Owel ay nakapako sa pares ng pulang liwanag sa malayo, nananatiling nakalutang, nakatitig, naghihintay. Mas malapit na sila, mariin bulong niya. Kung hindi tayo kikilos ngayon, dito na tayo mauubos. Pero bago pa siya makapagbigay ng susunod na utos, isang anino ang sumulpot sa gilid, mataas, matangkad, at kasing itim ng dagat sa ilalim ng ulap. Sa isang iglap, nakasampa na ito sa bangka. Ang katawan ay payat ngunit ang bawat galaw ay puno ng lakas na parang mula sa ibang mundo. Ang mukha nito ay kalahating tao, kalahating hayop, at sa bibig ay kumikislap ang mahahabang pangil. Walang iniwan si Owel. Isang mabilis na hampas ng latigo ang dumapo sa balikat ng nilalang, nag-iwan ng sugat na umusok sa ilalim ng ulan ng alat. Umatras ang halimaw, ngunit hindi ito bumagsak, sa halip, umisi ito, at sa unang pagkakataon, nagsalita. Ibigay niyo siya. Halos magyelo ang hangin sa paligid nila. Tumigil si Uno sa paghinga at si Dos ay napakuyom ng kamao. Alam nilang walang ibang tinutukoy kundi ang babaeng nakahandusay sa sahig ng bangka. Subukan mo, malamig na sagot ni Owel, at sa isang hampas ng latigo, pinilit niyang tuluyang itaboy ang nilalang. Ngunit hindi na lang isa ang kalaban. 2, 3, 4, umaakyat mula sa magkabilang gilid ng bangka, basang-basa, mga kuko at pangil ay nakahanda. Kumulo ang dugo ni Owel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na bumabalik mula sa nakaraan. Ganito rin ang amoy, ganito rin ang katahimikan bago nila makita ang bangkay ng kanyang ama noon, pinunit at iniwan na parang wala lang. Sa gitna ng kaguluhan, gumalaw ang babae. Hindi para lumayo, kundi para umupo, ang mga mata ay maliwanag sa dilim. Parang may narinig lang siya na sila ay hindi. Huminga siya ng malalim at nagsalita, halos pabulong, tumigil kayo. Isang saglit huminto ang hangin. Parang umalon ng pabalik ang dagat. Ang mga halimaw sa gilid ay nag-atubili, tumitig sa kanya na may halong galit at pag-aalinlangan. Alam niyo kung sino ako, dagdag niya, mas matapang ngayon. At alam niyo rin na hindi niyo ako basta madadala. Nanlamig si Owel sa narinig. Ang lakas ng boses ng babae, ang otoridad sa mga salita, ay parang may bahid ng kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Parang hindi ito simpleng biktima, parang siya ang dahilan ng lahat ng ito. Sabihin mo kung ano ka, mariing utos niya, habang hinaharang pa rin ang mga halimaw. Hindi siya sinagot, bagkus ay tumingin ito kay Owel na para bang may gustong iparating na hindi para sa lahat. Kung tatanggalin mo ako rito, pati ikaw mamamatay. Bago pa siya makapagsalita, may dumating na mas malakas na hampas mula sa ilalim. Umangat ang bangka, at ang mga halimaw ay tumalon pabalik sa dagat, parang iniwasan ang isang mas mabigat na presensya. Mula sa kailaliman, sumulpot ang isang nilalang na mas malaki kaysa alinman sa kanila, ang balat nito ay parang bakal, ang mga mata ay dilaw na parang araw na malapit ng sumabog. Hindi ito umatake agad. Sa halip, nakatitig lamang ito sa babae, at sa tinig na mababa at malalim, nagsalita ito ng mga salitang hindi maintindihan ng iba. Ngunit sa mga mata ng babae, malinaw ang mensahe, isang paalala, isang pagbabanta. Panahon mo na. Biglang bumalik sa dagat ang dambuhala, kasunod ang mga halimaw na parang sumunod sa isang hudyat. Sa ilang iglap, wala na ang panganib, ngunit naiwan ang mabigat na katahimikan sa ibabaw ng bangka. Huminga ng malalim si Uno, halos mabaliw sa kaba. Anong-anong nangyari lang? Si Dos ay nakatitig lang sa babae, parang sinusubukang hanapin ang sagot sa kanyang mukha. Si Owel, sa kabila ng lahat, ay hindi mapakali. Alam niyang nagbago ang laro. Hindi na ito tungkol sa kung ligtas silang makauwi sa Pampang, ito ay tungkol sa kung kaya ba nilang mabuhay kasama ang babaeng ito sa parehong lugar. At sa isang desisyon na magbabago ng lahat, tumingin siya sa babae at sinabi, hindi ka aalis sa tabi ko. Hindi habang hindi ko alam ang totoo. Ang titig ng babae ay hindi umatras. Sa halip, ngumiti siya ng mahina, isang ngiting hindi mo alam kung pasasalamat o babala. Sa unang pagkakataon mula nang makita niya ito, natanto ni Owel, ang totoong panganib ay hindi lang nasa dagat. Nasa tabi na niya ito. Ang mga sagwan ay humampas sa tubig na tila may mabigat na pasan. Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita, habang dahan-dahang papalapit ang bangka sa Pampang. Ang ulan ay nagsimulang umambon, malamig na tumatama sa balat,
at sa ilalim ng manipis na ambon, naririnig ni Owel ang mababaw ngunit mabilis na hininga ng babae. Nang tuluyang sumadsad ang bangka sa buhangin, agad na bumaba sina 1 at 2, pero nanatili si Owel sa loob. Tinitigan niya ang babaeng ngayon ay nakatingin na sa kanya, walang bahid ng takot, pero may bigat na parang may iniipit sa dibdib. Hindi ka ligtas dito, sabi niya mas matatag ngayon. Tama ka, tugon ng babae. Pero hindi lang ako ang hindi ligtas. Lahat kayo. Bago pa makasagot si Owel, sumingit si Dos. Kung alam mong delikado, bakit ka pumunta rito? Tumingin siya sa malayo, sa dagat na ngayon ay parang salamin sa ilalim ng kulay abong langit. Dahil hindi na ako maaaring bumalik. Walang sumunod na paliwanag. Ang katahimikan ay umabot hanggang sa paghakbang nila papunta sa kubo ni Tatang Marsing. Sa daan, ramdam ni Owel na sinusundan sila ng mga mata, hindi lang mula sa mga kapitbahay na nagtataka sa bagong mukha, kundi mula sa mga sulok ng kabubatan at gilid ng dalampasigan. Sa kubo, sinikap ni Uno na gawing normal ang lahat. Nagpainit siya ng tubig para sa kape at nagsalang ng tuyong isda sa kawali, habang si Dos ay nakaupo sa gilid, nakabantay pa rin. Si Owel, hindi umalis sa tabi ng babae, pero hindi rin siya umupo, para bang hindi niya kayang magpakampante. Tatanungin ko ulit, mababa at mabigat ang boses niya. Ano ka talaga? Matagal bago siya sumagot. May mga pangalan para sa amin. Sa iba, halimaw. Sa iba, tagapangalaga. Pero sa aking lahi bangkilan. Naramdaman ni Owel ang bigat ng salitang iyon. Sa mga alamat, ang bangkilan ay hindi karaniwang aswang, sila ang may kakayahang mag-utos sa iba, ang dugo nila'y bihira at pinagnanasaan ng mas mababang uri. Kaya ka hinahabol, sabi niya, halos bulong. Tumango siya. At kapag nakuha nila ako, hindi lang ako mawawala. Magiging simula iyon ng mas malawak na kapangyarihan para sa kanila. Kaya kailangan nila akong buhay. At kapalit, dagdag ni Owel, buhay namin ang ibabayad. Tumingin siya ng diretsyo kay Owel. Hindi ako humingi ng tulong para magdulot ng kapahamakan sa inyo. Pero kung aalis ako ngayon, susundan nila ako. At sa paghahanap, duduguin ang buong baryo. Kinagabihan, habang natutulog sina 1 at 2, lumabas si Owel sa bakuran. Bitbit ang latigo, tinitigan niya ang dagat. Tahimik ito, pero alam niyang hindi iyon katahimikan ng kapayapaan. Kung galit ka sa kanya, bakit mo pa siya dinala dito? Boses ni Tatang Marsing mula sa dilim. Hindi siya lumingon. Dahil mas delikado siya sa labas. At hindi ko kayang gawin sa kanya ang ginawa nila sa tatay ko. Lumapit si Tatang, mabagal. May dalawang uri ng takot, Owel. Yung takot na tumatakbo at yung takot na lumalaban. Siguraduhin mo lang na alam mo kung alin ka. Bumuntong hininga siya. Hindi ko alam kung lumalaban ako para sa kanya o laban sa kanya. Sa madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagising si Owel sa mahinang yabag. Bumangon siya mula sa papagsalabas ng kubo at sinundan ang tunog. Doon niya nakita ang babae sa gilid ng bakod, nakatingala sa puno ng niyog, parang may kinakausap sa anino. Anong ginagawa mo? Tanong niya, malupit ang tono. Lumapit siya, hindi tumitingin. Narito sila. At bago pa makapagsalita si Owel, narinig niya ang malayong alulong, hindi aso, hindi lobo. 1, 2, 3 paulit-ulit, papalapit. Sa pagitan ng bawat alulong, may mabigat na tunog ng mga yabag sa lupa at pagaspas ng pakpak sa hangin. Bumalik si Owel sa loob ng kubo, ginising sina 1 at 2. Maghanda kayo. Hindi na tayo abutin ng umaga ng walang bisita. Habang papalapit ang tunog ng mga nilalang, naramdaman ni Owel ang kakaibang lamig sa paligid. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang nanginginig at sa hangin may amoy ng bulok na dugo. Sa bawat tibok ng puso niya, lumalapit ang panganib. Ang babae ay lumapit sa kanya, hawak ang balikat niya. Huwag kang lalaban mag-isa. Kapag nagsimula ito, wala nang balikan. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya ng diretsyo sa kanya, ang mga matay tila sumasalamin ng liwanag ng buwan. Ang pipiliin mo ngayong gabi iyon na ang magiging kapalaran mo. Para sa akin at para sa baryo mo. Sa di kalayuan, lumitaw ang mga anino, mataas, payat, may mahahabang galamay at kumikislap na mata.
4, 5, 7 mas marami kaysa inaasahan ni Owel. Hinawakan niya ang latigo, at sa unang pagkakataon, tumingin siya sa babae na may halong galit at tiwala. Kung lalaban tayo, sabi niya, huwag kang bibitaw. Ngumiti siya, malamig ngunit may apoy sa ilalim. Hindi ako ang dapat mong bantayan, Owel. Sila. Sa paglapit ng mga nilalang, naramdaman ni Owel na hindi na lang ito laban para mabuhay, ito ay laban para sa pagpili kung sino ang handa niyang isakripisyo, at sino ang handa niyang ipaglaban hanggang huli. Ang gabi ay humahawak ng hininga, naghihintay sa unang galaw. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy na parang pinaghalong dugo at nabubulok na dagat. Sa harap ng kubo, nakahanay sina Owel, 1 at 2, hawak ang kanilang mga sandata. Nakasandal sa manipis na bakod na parabang kaya nitong pigilan ang impyerno. Mula sa dilim, nagsulputan ang mga nilalang. Hindi sila basta umaatake, umiikot muna, parang tinutukso, hinahaplos ng mga anino ang gilid ng baryo. Sa gitna ng bilog na yon, dahan-dahang lumakad ang isang mas malaki, mas mabigat ang presensya. Ang balat nito ay parang bato, at ang mga matay dilaw na parang kandila sa loob ng bungo. Alona, sambit nito, mababa at malalim, parang boses na nanggaling sa ilalim ng lupa. Halika na. Narinig ni Owel ang paghinga ng babae sa tabi niya, hindi takot, kundi galit na pilit niyang itinatago. Hindi ako babalik, tugon niya, malinaw at matatag. Kung ganon, sagot ng nilalang, kukunin namin sila kapalit mo. At doon nagsimula. Isang halimaw ang sumugod mula sa kaliwa, mabilis na parang kidlat. Hinampas ito ni Owel gamit ang latigo, sumabog ang balat nito na parang sinunog, ngunit hindi ito bumagsak. Tumalon si Dos sa gilid at tinaga ito sa leg, at sa unang pagkakataon, bumagsak ito na may hiyaw na nagpatindig ng balahibo. Dalawa pang nilalang ang sumalakay kay Uno, na napilitang umatras hanggang sa dulo ng bakod. Owel. Kailangan ko, bago pa niya matapos, lumusot mula sa likod ang isa pa, pero mabilis na tumalon si Alona, walang sandata, at sinunggaban ito. Sa isang iglap, nakita ni Owel ang totoo. Ang mga kamay ni Alona ay humaba, ang mga kuko'y naging matatalim na parang espada, at ang kanyang mga matay kumislap ng pulang apoy. Isang kisap mata lang, napunit niya ang leeg ng kalaban, at tumalsik ang itim na dugo sa lupa. Tumigil ang ilan sa mga halimaw, nag-aatubili. Sa kanilang tingin, hindi na biktima si Alona, isa na siyang reyna sa harap nila. Ngayon alam mo na, bulong niya kay Owel, hingal at may bahid ng lungkot. At kahit nakita mo, nandito ka pa rin. Hindi sumagot si Owel. Ang puso niya ay naglalaban, ang mga alaala ng kanyang ama, at ang nakikita niyang babae ngayon na nilalabanan ang sarili niyang uri para sa kanila. Muling sumugod ang dambuhala, diretsyo kay Owel. Tumama ang latigo sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito tumigil. Tinamaan si Owel at napadapa sa lupa. Bago siya masapol muli, humarang si Alona, ang katawan niya ay sumabog sa pulang liwanag na parang apoy sa ilalim ng balat. Umalis ka, sigaw niya. Hindi. Umangat si Owel, hawak ang latigo, at sabay nilang hinarap ang dambuhala. Sa huling hampas, sabay na tumama ang latigo at ang mga kuko ni Alona sa leeg nito, at sa isang ungol na parang galing sa kailaliman ng dagat, bumagsak ito, kasama ang iba pang halimaw na biglang umurong. Naiwan ang katahimikan, maliban sa tunog ng kanilang paghinga. Sa lupa, nanginginig si Alona, ang pulang apoy sa kanyang mga matay unti-unting nawawala. Kapag nakita nila ito, bulong niya, susundan pa rin nila ako. Walang katapusan nito. Lumapit si Owel, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay niya, hindi bilang bantay, kundi bilang kakampi. Kung walang katapusan, mas mabuti na kasama ka sa laban. Sa di kalayuan, muling umalon ang dagat, parang may nanonood, naghihintay. Ngunit sa gabing iyon, kahit saglit lang, alam nilang nanalo sila. At doon nagsimula ang mas malaking laban. Umaga. Walang katao-tao sa dalampasigan. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy ng asin at abo mula sa mga sinunog na katawan ng mga nilalang kagabi. Ang buhangin, na dati puti, ngayon ay may halong itim na bakas ng dugo at abo na dinadala ng alon papalayo. Nakatayo si Owel sa gilid ng dagat, nakamasid sa pampang kung saan nakaupo si Alona. Ang kanyang buhok ay basang-basa, nakadikit sa balat na tila mas maputla ngayon.
Sa pagitan ng bawat pag-ikot ng alon, tinititigan niya ang mga bakas ng kagabi, hindi lang sa paligid, kundi sa kanilang dalawa. Marami pa silang darating, mahinang sabi ni Alona, hindi tumitingin sa kanya. Alam ko, tugon ni Owel, mababa ang boses, ngunit matatag. Pero hindi na kita pababayaan. Tumingin siya, at sa unang pagkakataon, may kumislap na lambing sa kanyang mga mata. Bakit? Napahinga si Owel ng malalim. Dahil nakita ko kagabi kung paano ka lumaban para sa amin. Hindi iyon ginagawa ng halimaw. Umiti si Alona, mahina, halos hindi makita. Kung may mali sa'yo, baka ikaw lang ang naniniwala niyan. Sa baryo, hindi naging tahimik ang umaga. Dumating ang mga matatanda, pinangunahan ni Tatang Marsing, at nagtipon sa gitna. Nakaabang ang mga tao, binabalot ng takot at kuryosidad ang kanilang mga tingin kay Alona. Kung totoo ang sabi niya, simula ni Tatang, na marami pa ang susunod, hindi natin siya pwedeng basta itago. Delikado sa lahat. Tumindig si Owel, harap sa buong baryo. Mas delikado kung wala tayo sa tabi niya. Alam niyo kung anong kayang gawin ng mga yon. Kagabi lang, halos mabura na tayo sa mapa. Pero siya, hindi tumakbo. Lumaban siya para sa atin. May mga bulungan sa paligid, hindi lahat kumbinsido. Ngunit isa-isa, ang mga kabataang lalaki at babae ay lumapit, bitbit ang kanilang mga sandata, parang nagpapatibay ng desisyon ni Owel. Kung mananatili siya, dagdag niya, kailangan nating maging handa. Hindi ito laban na matatapos bukas. Kinagabihan, habang ang buong baryo ay nagbabantay, umupo si Owel at Alona sa gilid ng buhangin. Tahimik ang dagat, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay naroon pa rin ang bigat ng inaasahan nilang panganib. Tinanong mo ako kagabi kung bakit hindi ako umalis, sabi ni Alona, nakatingin sa malayo. Ang totoo, wala na akong ibang lugar na mapupuntahan. At kahit gusto kong bumalik sa dati, hindi na yon posible. Tulad ko, sagot ni Owel. Simula nang mamatay ang tatay ko, lahat ng gabi ko'y laban. Hindi na ako marunong mabuhay ng walang kaaway. Nagtagpo ang tingin nila. Walang pangako, walang kasiguraduhan, pero may tahimik na kasunduan na mula ngayong gabi, kahit anong dumating, haharapin nila ng magkasama. Bago sila maghiwalay para magpahinga, tumayo si Alona at lumapit sa gilid ng tubig. Ibinaba niya ang mga kamay sa ibabaw ng alon, at may marahang liwanag na kumislap mula sa kanyang palad. Ano yan? Tanong ni Owel, lumapit. Isang babala, bulong niya. Para sa kanila at para sa akin. Mula sa ilalim ng dagat, isang mababang ugong ang umalingaungaw, parang sagot sa ginawa niya. Ang buwan, bilog at malinaw, ay sumalamin sa tubig na parang mata ng isang nilalang na nanonood mula sa kalaliman. Kinabukasan, nang magising si Owel, wala si Alona sa kubo. Lumabas siya, kabado, at nakita itong nakatayo sa dalampasigan, nakatalikod. Hindi ako alis, sabi niya bago pa siya tanungin. Pero kung dumating sila, baka kailangan kong sumuko para mailigtas kayo. Lumapit si Owel, tinapik ang balikat niya. Kapag dumating sila, lalaban tayo. Walang susuko. Matagal siyang tumitig kay Owel at sa dulo, tumango siya. Pero sa mga mata niya, may nakatagong lungkot, isang lihim na alam niyang darating ang araw na baka hindi niya kayang sundin ang pangako nila. Habang lumalayo ang araw at unti-unting bumabalik ang dilim, muling naging mabigat ang hangin. Sa ilalim ng tubig, may mga aninong kumikilos, dumarami, nagpapalapit. Sa itaas, nakatingin si Owel sa dagat, hawak ang latigo, at sa tabi niya, si Alona, tahimik ngunit handa. Ang huling hampas ng alon, bago tuluyang magdilim ay nagdala ng malamig na patak sa kanilang mga paa, parang unang mensahe mula sa bagyong paparating. Sa katahimikan, bumulong si Owel, hindi para kay Alona, kundi para sa dagat, subukan nyo. At sa ilalim ng huling buwan ng gabing iyon, magkasama silang tumayo, isang tao at isang nilalang, handa sa digmaang alam nilang hindi naiwasan.